Welcome back sa akin channel mga kasweet at magandang araw sa inyo. Kung kahapon sumugod ang ating mga kababayang OFW sa harap ng hotel na tinutuluyan ni BBM, mayroon palang actual video na kuhang-kuha na tila tumakbo itong si BBM at ang kanyang asawang si Liza palabas na para bang pinagtataguan ang kanilang kababayang mga Pilipino na kitang-kita ng mga banyaga doon sa harap mismo ng hotel. Talagang kahiya-hiya ang inabot nila BBM. Panoorin natin ang actual video. Ayun. Ayun si Liza. Oh. Ayun, kitang-kita natin ang pagtakbo doon sa entrance ng hotel. Na para bang may pinagtataguan, syempre ang mga Pilipinong galit na galit sa mag-asawang ito. Nakakayaan ng mga kasweet na Pangulo ka ng Pilipinas pero minumura ka ng iyong kapwa, lahi ng mga Pilipino. Ayun nga kasi, kung matino kang presidente, kung matino kang Pangulo, hindi mo aabutin ng ganito, hindi mo sasapitin, hindi mo mararanasan ang pangungutya at galit na pinapakita ng mga Pilipino kung walang ginagawa ang iyong administrasyon na masama sa iyong kapwa mga Pilipino. Galit na galit nga ang ating mga kababayang OFW kasi parang walang pakailam itong si BBM sa mga na-stranded doon nating mga kababayang OFW sa Middle East. May sabihan ka ba naman na walang lumilipad na eroplano? So stay put lang at magtago sa safe na lugar. Kaya naman ang dating Associate Justice na si Noel Tiham ay nakialam na. Ang sabi pa nga niya dito, mabilis ang pamahalaan sa pagsuko ng soberanya, ngunit tila walang pakialam sa mga Pilipinong naipit sa gitnang silangan. Ang sabi pa niya dito, the Philippine government has failed Filipinos stranded in the Gulf region war zone. There is no workable evacuation plan in place. Sa Tagalog, nabigo ang pamahalaan ng Pilipinas sa mga Pilipinong na stranded sa war zone sa Gulf region. Walang maayos at gumaganang evacuation plan. Congress is impotent in disbursing public funds to effect the repatriation of stranded Filipinos. Hindi epektibo ang Kongreso sa paglalabas ng pondo upang maipatupad ang repatriation ng mga stranded na Pilipino. The foremost government priority is the impeachment of Vice President Sara Duterte. Ang pagunahing prioridad ng pamahalaan ay ang impeachment laban kay Vice President Sara. What we are now experiencing is not only bad governance but incompetence leading towards becoming a failed state. Sa Tagalog ay ang nararanasan ngayon ay hindi lamang mahinang pamamahala, kundi kawalan ng kakayahan na maaaring magtulak sa bansa patungo sa pagiging isang failed state. This government exercises alacrity in surrendering Philippine sovereignty by spiriting out a former president via rendition to face a foreign tribunal but displays apathy and paralysis in responding to the urgent needs of Filipinos stranded in a war zone. Sa Tagalog, mabilis ang pamahalaan sa pagsuko ng soberanya ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagdala sa isang dating Pangulo sa isang foreign tribunal, ngunit tila mabagal at walang aksyon pagdating sa pangangailangan ng mga Pilipinong naipit sa war zone. At pagkatapos nga ng naging banat ni Vice President Sara na mabilis lang makapagpadala ng eroplano sa ibang bansa, lalong-lalo na't emergency para sa ating mga kababayang OFW na na-stranded doon sa Middle East. Abay parang na-pressure itong si Auntie Moclair. Yung una niyang pahayag ay binawi din niya at eto ang kanyang bagong pahayag. Basahin natin ang kanyang unang pahayag. Ang sabi, ang una-una po talagang naaalala ng Pangulo ay ito po para malaman ng lahat na hindi po ganoon kadali magpadala ng eroplano
Unang-una po, pag sarado po ang airspace, hindi ka po talaga makakalipad. So kaya po imposible yung sinasabi ng Vice Presidente na madaling magpadala ng eroplano. Ito ay noong March 9. Pero ngayong March 10, nabago na. Na-pressure ka ba kay VP Sara? Ang sabi niya, earliest possible departure is March 14, 2026. The operation will be funded through the Emergency Repatriation Fund managed by OWA. From UAE currently finalizing the flight arrangement. So yan po, chartered po. So that's it. Yes, chartered. Ayun naman pala, Auntie Claire. Kung hindi pa magsasalita si VP Sara na mabilis lang magpadala ng eroplano ay hindi pa kayo aaksyon. Ibig sabihin na pressure kayo kay VP Sara. Kata pa mga kasweet, panoorin natin ng video. Oo. Di ba? Pwede naman pala. Basahin natin mga lords. Repatriation of Filipinos from Middle East continues. Chartered flights being arranged. Asus! Anong sabi mo? May patutsada ka pa. May patutsada ka pa kay VP Inday na hindi pwedeng lumipad ang mga eroplano. Tapos ngayon, pwede naman pala. Hayop talaga tong babaeng to eh. Talagang pagdating kay VP Inday Sara, kahit tama naman ang sinabi ni VP Inday Sara, mamaliin niya. Tapos, di ba, mamaliin niya. Tapos ngayon, ngayon, pwede naman pala. Yan ang problema sa inyo kung hindi kayo i-call out. Yes. Kung hindi kayo pagsasabihan, hindi kayo gagalaw, hindi kayo aaksyon. Mapagkukumpara mo talaga mga lods. Ibang-iba talaga. Lalo na, no, sa pag-solve ng problema at pagtugon sa mga pangangailangan ng mga kababayan natin, lalo ng mga OFW, magkaiba talaga, no? Kay Tatay Digong, 'di ba? Sabi niya dati nung nangangailangan ng backup ang mga kababayan nating OFW, anong sabi niya? Magnakaw ako ng eroplano, mapauwi ko lang kayong lahat. Diba? 'Di ba? Gagawa ng paraan. Gagawin lahat ni Tatay Digong para sa mga kababayan nating OFW. Meanwhile, sabi naman ni BBM, ang problema, walang lumilipad na eroplano. Hayop, diba? Apakahayop. Sus Mariusip, ang layo-layo talaga. No? Kayo mga lord, saan kayo sa dalawa? Dito na lang ako. Diba? Dito Gumagawa na lang pa ng paraan, diba? kasi alam pa natin na gagawin lahat ni Tatay Digong para lang sa mga kababayan nating OFW. So tama dun si Mr. Will Talker, ang kaibahan ng dating Pangulong Duterte at ng kasalukuyang Pangulo, itong dating Pangulong Duterte, imagine, ang sabi niya, magnanakaw ako ng eroplano. Makauwi lang ating mga OFW. So meaning, gagawa siya ng paraan kahit i-risk niya yung kanyang sarili, yung kanyang kalagayan, yung kanyang kaligtasan para lamang sa ating mga kababayang OFW ng mga Pilipino. Samantalang itong kasalukuyang presidente, ang problema, walang lumilipad na eroplano. So, hanggang doon na lang siya. Walang lumilipad na eroplano. So, wala kang gagawin. Wala kang gagawing aksyon. Hanggang doon na lang. So, paano na lamang yung ating mga kababayang OFW doon? Hanggang doon na lang sila. Imbis na panggalingan ka ng pagugutan ka ng lakas ng loob ng ating mga kababayang Pilipino, ay para na nangyayari bahala na kayo dyan kasi walang lumilipad na eroplano. Hanggang doon na lang. Walang effort. So yun mga kasweet, ano ang inyong masasabi doon sa video na pagtakbo ng mag-asawang Marcos na si BBM at si Liza na tila tinatakbuhan ng ating mga kababayang OFW na galit sa kanila. Bakit tumatakbo? May tinatakbuhan. Ano ang tinatakbuhan? Ang mga galit ng mga Pilipino. Talagang kawawa ang mga Pilipino. Ano ang masasabi ninyo mga kasweet? Abay mag-comment na kayo dyan sa comment section at magkita-kita ulit tayo.